Kasi sabi niya, paano niyo mabibili yung 40 million? Kasi kung 100 plus na units yan, 40 million, paano niyo magagawa yun? Paano daw yun sa down payment or ano daw yung magiging process noon? Ang kwento ko sa kanya, ganito lang yan. Kung tayo 10, tigo 100, meron tayong 1,000. Kung 1,000. 100. 100,000, Oh, yeah, may yeah, yeah. 1 million 1 million. tayo. So sapat na yon para makapag-down tayo sa isang building, sa isang apartment. Ganito lang namin ginagawa. Ganito lang yung vision Mm. namin sa pag-acquire ng malalaking property. Mm-mm. So yun ang direction natin. Leverage Yun yung talaga yan direction. eh. So, nakakatuwa yung meet up namin ng isang Couple. couple sa Edmonton. Kasi narinig lang niya yung discussion natin about multifamily investing and meron siyang mga investments. Actually, dalawa na yung investments sa atin. Pero sabi niya, parang it's not, parang ang hirap to start here. Mangangapa naman talaga tayo eh, di ba? Hindi ganun kadali. Parang ang hirap mag-start ng acquisition ng isang bahay, yung pang multifamily, di ba? Mhm. Para tayong dumadaan sa butas ng karayom dito pag pinipre-qualify ka ng bangko, oh my goodness. Kaya nga as much as possible, ang mga first-time home buyers, dapat meron silang preparation. O kagaya mo, Jason, yung experience mo as first-time home buyer before, di ba? Talagang ready ka nun eh. Oo, nag-aaral talaga ako. Tsaka siguro nga kasi may background ako ng purchasing. So, anong kailangan kong tingnan? Saan maganda yung deal? Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Swerte lang, nakakuha ko ng ano talaga, Portfolio na. drawing. Ang alin? Kung kahit isang bahay lang, portfolio mo na rin yan. Oh, yeah. I would say, kasi it's a single home, di ba? Kahit isang bahay lang, portfolio pa rin ang tawag doon. Nakakatuwa kay Jason. Kahit siya single, wala siya, hindi siya double, pero pero yung Oo nga kanyang, tinatanong nga ako ng mga pamangkin ko, anin mo ba yan? Sabi niya, anin mo ba yan? Sabi ko, aba, ano to? Sabi ko, pagkatapos ko ito mapakinabangan, kayo naman na makikinabang nito. di Kaya wag ba? na kayo Diba? magtanong. Mhm. Legacy. Natutuwa ako sa mga kagaya mo, Jason, kasi hindi ba yung vision mo, yung sa sarili mo lang. Mm-mm. Mm-mm. Nakakatuwa yun, nakakatuwa. Mm-mm. Kasi marami naka-focus lang sa personal, Bira kasi yung mga kagaya ni Jason na solo flight, pero ang kanyang end in mind ay para din sa kanyang mga legacy ng kanyang mga mahal sa buhay. Yeah, it's for all. Mm-mm. Kaya Mm-mm. sabi ko, wag niyo Sana muna all. akong hanapan ngayon. Sabi ko, wag niyo muna akong hanapan ngayon. Saka niyo na ako hanapan pagka ano. Magkakaroon din kayo. Yan, nakakatuwa Kasi, yan. Nakakatuwa. yeah. Yeah, yeah. Sana Mindset nga yan eh, maano di na ba? yan, Mindset yung yan sinabi eh. ng kausap mo. Tontuwa ko doon. Kasi mindset yan, Jay eh. Ang mindset kasi, ang laki ng effect niyan sa lifestyle natin. Bago kasi daw natin gawin, nasa utak muna natin eh. Hindi natin magagawa yung something na hindi natin inisip. Huwag na tayong umalis. Dito na lang sa ginawa nating move na mag-acquire tayo together nitong 28 units, di ba? Parang ang hirap isipin na paano ka makaka-acquire ng ganong karaming units, tapos pwede ba na magkakasama? Kasi nga, ang understanding ko kasi dito pagdating sa pagbili ng property, yung sa residential, yung pangbahay mo lang talaga, di ba? Parang ikaw yung nakatira para sa family mo. So, ang experience mo, parang nakafocus ka lang talaga sa pagbebenta ng bahay, pagbili ng bahay, something like that. Pero all the rest, ang nasa isip ko, makakabili lang yan talaga yung mga malalaking financial institutions or yung mga negosyante na may kakayanan talagang bumili. 'Di ba? Kumbaga malalaking tao, sinasabi natin. So, nasa Pilipinas. Pero, awa ng Diyos, 'di ba? Pwede pala. So, kung hindi mo talaga maiintindihan, now I remember or nagsisink in yung sinabi ni Uncle na you don't know what you don't know. So it's all about mindset. Kasi kung ano lang yung alam mo talaga, kung ano lang yung nandito, yun lang yung magagawa mo eh. And ang mabigat sa tao, yung hindi na sila yung tipong para mag-aral pa. Parang ang nangyayari na lang, living one day at a time. Sabi nga na minsan sa atin, ayaw natin ng ganung bahala na bukas. Anyways. Pero mindset yun eh. It's all mindset. Eh nung nagkaroon ng education, pag nag-open tayo may nakita tayong information na ganun, pwede pala.
So, na-explore natin, nagawa natin doon sa yun. Pwede pala talaga siya mangyari. Hindi pala para sa mga mayroong malaking kapital or Yeah, yung mga actually yun kasi malalaking yung unang negosyo, iniisip nila, 'di ba? Parang dapat may malaki ang kapital para makasimula. makapagpala. Yeah, Yeah. yeah. Madalas ganun eh. Madalas ganun ang thinking ng mga Pilipino. Hindi tayo ganun katapang. Wala tayong ganung guts, sabi nga, pagdating sa mga ganyang klaseng investment. Dahil majority of the time, ang naiisip natin, baka hindi ko kayanin or parang, nako, ang pera ko, mapapapunta kung sa ganito. Parang ganun ba? May mga negative connotations tayo about investing dahil sa karanasan natin sa atin sa Pilipinas. So, dala-dala natin hanggang dito. Kaya, until such time na ma-open up talaga yon, then it's something na parang nakabaon na lang. hindi mo talaga siya maiintindihan. So, education at saka yung learning, importante. Ang sessions namin sa club about mindset, grabe, napakadami. And until such time sinabi ni Uncle na ang success daw is a religious thing sa kanya. Something sacred, something ano tawag nito, spiritual. That's his word. Mm-hmm. Kasi he was saying na ang God created us and put us here on earth kasi we have purpose. And His purpose for us is to be successful. Kaya dapat makita mo kung saan talaga yung direction mo. Yung malinaw na ito ang magiging Jason Aquino. Ito ang magiging Orlando Elago. Ito ang magiging Imelda Elago, di ba? Yeah. Yeah. Meron tayong kanya-kanyang role. Kaya nakakatuwa. It's a journey na masasabi. Nung bata pa ako, ikwento ko lang, parang kwento, Jason. Nung bata, siguro nakakita ka na, Jason, meron kang, kumbaga, nalaglag na tinapay sa ground. Bago pagbalik mo, nakita mo, ang daming maliliit na langgam, buhat-buhat siya. Oh, yeah. Yeah. Hindi kaya ng 2-3 langgam, pero pag nakita mo, nabubuhat nila, na itataas pa nila, Jason. Di ba, pinapanood ko yun. Sila yung example ng merong talagang tulungan, kahit anong bigat niyan. Yun yung nangyari sa ating investment. Right. Yung isa nating partner, doon ko lang na i-share. Sabi ko, paano ba yan? Tanong niya. Ang kwento ko sa kanya, ganito lang yan. Kung tayo 10, tigo 100, meron tayong 1,000. 1 million. Kung 100,000, 100,000, yeah. may 1 million tayo. So sapat na yon para makapag-down tayo sa isang building, sa isang apartment. Yun ang nangyari sa atin. Naintindihan agad niya yung kasama natin si Rocky. Si Maria. Hirap sila dating maintindihan to, pero nung sinabi ko, ganito lang namin ginagawa. Ganito lang yung vision namin sa pag-acquire ng malalaking property. Ayun ang direction natin. Leverage talaga yan eh. Yeah, leverage. Di ba naintindihan nung kausap mo kahapon? Kahapon. Kasi sabi niya, paano niyo mabibili yung 40 million? Kasi kung 100 plus na units yan, 40 million. Paano niyo magagawa yun? Paano daw yun sa down payment or ano daw yung magiging process noon? Nakakatuwang mga questions na mga nagsisimula dito, di ba? Naghahanap daw kasi talaga sila ng papaano mag-i-invest dito sa Canada na napapunta doon sa channel ko. Sabi ko, buti naman. Sabi ko, ang purpose ko talaga ma-open ang mind nating mga Pilipino, di ba? Kasi masyado tayong close-minded. Ako nga admittedly, sabi ko nga doon sa last na pinag-uusapan natin nila Brian. Si Brian, kasama natin talagang he is into investing. Kaya kahit ganun pa siya kabata, silang dalawa ni Bliss, nagsisikap talaga silang mag-invest. Ako napaka-conservative ko sa ganyan. Si Orly is the same thing. Business, yes. Pero pagdating sa investing, parang I can't trust that much. Yun yung problema ko sa pag-i-invest. Parang, how would I trust something that I don't know? Diba? Yun yung nun. Kahit nga yung simple, ilagay ko yung pera ko dun sa mutual funds or stocks. I know it fluctuates, diba? Yung value. Tapos may kumikita naman, basta you do it consistently over a period of time, kikita naman yun But, hindi ko control. Diba? Hindi ko control. Paano kung may mangyaring ganito sa stocks or something like that? Kaya nung sa real estate, sa bahay, kitang-kita. Parang makakita ka magkaroon ka ng transaction, maganda yung deal na
kuha mo ng property, maayos mo. Kita mo kaagad kasi kontrolado mo. Kaya yun yung gusto ko talaga sa real estate eh. Kasi controlled mo, ano ka, meron kang, mape-predict mo, meron ka mang risk, calculated siya. Unlike yung mga stock markets, sino nag-player dyan? There are a lot of players, di ba? Sa stocks. Tapos, mga mutual funds. Ang hindi mo alam kung saan. Kasi it's also mga paper assets. Kaya nga, pag naalala ko tuloy yung unang investments namin sa mutual funds, ay nilagay ko dun sa conservative, very conservative. Sa loob, sa loob ng 5 taon, Jason, guess what? Walang kinita. Ganun ba conservative? Yeah, kasi nga, ang nangyari, it will guarantee you're not losing. So, dahil hindi nag-perform yung pinag-invest ng bangko, I didn't lose anything, but of course I lost that cost of money, di ba? Yeah. If I invested something at a borrowed funds on a mutual funds, hindi ako magkakaroon ng magandang doon, turnout. Negative 'yon kung sakasakali, di ba? Kasi meron yung cost associated sa mutual funds. But anyways, just nakwento ko lang dahil sa comparison natin sa real estate at saka sa mga paper assets na yan. So, but my daughter is very good sa stocks. Yeah. Kaya meron talagang pag-aaralan mo nga lang. You should know where you are investing into. And that's one of the biggest purpose. Kaya meron tayong sessions. Nakakatuwa, meron tayong mga ka-classmate doon sa Tuesday group natin na talagang ever since they started, they stick. Nakakatuwa naman, positive cash flow, awa ng Diyos. So good. Feels so good. Di ba? Nakakatuwa. Yeah. That means the property is performing as it should be. As it should be, yeah. As it should be. Diba? Our numbers are right. So happy about that. Kaya nga, nagpe-pray tayo, Jason, more. Loobin, more. Kasi sa 28, meron ka ng ganyan. Edi how much more kung meron Kung ka na 10x 100. natin yan, 280. Alamin ko talaga yung sa US, Papa. Kasi ang kailangan lang natin, Jay, maggawa ng LLC, Limited Liability Corporations. LLC nga pala sila, no? Sa US. Mas simplified ang kanilang structure doon kaysa dito sa atin dahil that's the way. Ang mga provincial kasi may mga kanya-kanya daw parang way of structuring that kind of organization. So, kaya hindi pumayag yung lawyer natin na pareho ng US yung ating structure kasi magkaiba talaga. Sana manalo na tayo sa Lotto, joke. Nanalo Nanalo kaya ba kahapon, tayo? May nanalo daw sa Winnipeg Yeah, kahapon, 250,000 kala ko ako. One in a multi-million. I know yung chances na yan. Sabi nung I remember yung isang tawag nito, isang leader namin noon nung nasa Philippines kami. Isa siya sa mga speaker. Ang sabi niya, tatamaan ka ng kidlat na 4 na beses, hindi ka mananalo sa loto. Aray. Pero naman nanalo. Pero ano yung chances mo na manalo? Parang ganun talaga. So Totoo naman. Yeah, sabi nga niya, do something that you can calculate na in the next few years, you will gonna win like you're winning a lotto. Diba? So sa atin sa real estate, nakikita natin yun clearly. Nakakatuwa. A lot of opportunities. Alam na natin yun matagal, Kanina, ito lang last 2 weeks nilang sinabi na there are opportunities in the borders, that south borders, sabi niya gano'n, that we can find a lot of multi-family deals. So, ever since before the end of the year, na-discuss natin yan Marami talaga sa US. O, di ba? So, nakakatuwa. We'll see kung ano yung kanilang magiging concept. But, yun yung isa sa magiging tawag nito, assignment sa US for another week. We'll see kung paano tayo makakapag-connect doon. Pero dito sa atin, merong 2 deals na lumabas dito sa Winnipeg. One is in Oak Bluff, 21 and 22
4 units. Sabi ko nga, ang malapit nga sa atin, kaya lang, kukuunti naman. Mas kukuunti kaysa doon sa nabili natin. Although it's local, pero mas maliit kaysa sa nabili natin. Papagalitan ako ni Uncle. Hindi naman pagdagdag din yung number na yun. O di ba? Parang teka Basta muna. carry yung price. I know. Well, ang price kasi, Mina, kung titingnan mo, ang price, ano siya? Teka, hold on na. Reasonable or unreasonable? No, it is almost close to what we had acquired. 4 million siya. Kaya lang, sabi ko kay Uncle, at doon sa coach ko, ang pinapahanap kasi sa akin is saan na ba? Ayun, Manitoba. Pinapahanap kasi sa akin is more than what we acquired. So, hindi siya basta papasa. Oak Bank, sorry. Oak Bank is 21 units. Kasi parang maganda yung area na yan, di ba? Medyo maganda tong area na to. Tsaka hindi ganun kalayo. Mm-mm. Mm-mm. Nakikita kita ko. Yan Parang siya. maganda. Diba? It's a newer built 1990. Oh. Year built 2015. Aba, ang bago. O, diba? So that's one. Kaya tawag nito. Kailangan ko lang mapanindigan to kasi pagdating sa pitch, sasabihin ni Uncle sa akin, you bought a property. But it's local, Uncle. Sasabihin na naman sa akin nun, ayan ka na naman. It's local, I know the place. O, di ba? Sasabihin niya kasi ayoko magkaroon ka ng second job. Yun ang lagi niya sinasabi. Always remember that investing is not gonna be your second job. I will get you away from second job. Kasi gusto niya, yung tipong hindi mo iintindihin. That's how his concept about investing is. Kasi nga, kung ikaw pa rin na mag-iintindi, nakatali ka pa rin, 'di ba? Tama naman siya eh. Nakatali ka pa rin. So, teka, tingnan natin. Saan ba yan? By default. Okay, for sale. Property types, multifamily. Parang wala na yung isa agad. Ganun kabilis. Bilis ah. Daing investor ah. Yaman. Ganun siya kabilis. Yeah, it was gone. Dapat pala mabilisan. It was gone, yeah. This one, kasi ano yun eh, 3.3 million. 3.3 million. Mali, or 3.4 million. Hold on. Parang hindi naman ako makapaniwalang nabenta yun agad. Hold on. Baka, hindi ko lang. Baka hinold lang. Ha? Baka naman hinold lang yung listing muna. Here. Sa Nipawa. Ito, 4.9. Look at this. Look at this. Familiar ba kayo sa Nipawa? Oo, familiar din. O, di ba? That is, so kanina, I think dito yung 24. Ito yung 24 units. So, tingnan natin. Yeah. 24 units, 2018. Di ba maganda? Oo, bago. Ano, game? Game? Pero may pera pa yun. Yes! Diba? Kaya lang yun nga ang sinasabi ko dito. Parang papagalitan ako ni Uncle. Pero meron akong point dito. 2018 yung built. Diba? Kasi yung built nitong Jefferson is 1971. Yeah. So, diba? Pwede tayo ng ganon. And then, so aalamin ko lang yung ano nito. But this one is malapit lang ang Nipawa, right? It's Oo, 45 Yeah, I minutes think na mga din. isa, 2 oras siguro lang yan. may more than 1 hour? Ay, parang galing na Ano ako ba ang dyan. ano ba? Ano ba ang malapit? Pinawa o Nipawa? Nipawa. Oo. Parang Pinawa ba? Ano Nipawa, ba? hindi Pinawa. Nipawa? Nipawa. Tingnan nga natin, Nipawa. Kasi alam mo, ang alam ko lang sa Nipawa, marami daw Pilipino. Oo. Tama ba? Oo. Marami na Also, yung nanggagaling sa Philippines, direct hire sila dyan sa Nipawa. May kakilala kami mismo. so 2 hours. Ano sila,
Ano yun? Butcher. Butcher yung trabaho nila. Okay. Okay. Ayan, 2 hours nga. 2 hours. Okay. Mhm. Tingnan nga natin. Pag-aralan ko to kasi dahil maliit na town, isa din sa ayaw ni Uncle. Kasi yung iyong tawag nito occupancy, unless maraming mga jobs ang pumupunta dito. Unless maraming... Job Oo. opportunity. Yeah. Pero yung population kasi isa yun sa kailangan nating makita din. Gaanong kadami ang population ng Nipawa, ano yung mga projections pagdating sa jobs sa Nipawa. And so ito yung yan yung dalawa na nasa market ngayon. So 4.9 million at saka yung 5. Oak Bank. Parang mas maganda yung Oak Bank, man. Parang no, Malapit-lapit. mas malapit-lapit siya. 2013, sabi mo, 2013. 2015. Yeah, pareho siyang newer, 2018 yung itong sa Nipawa. Tapos 2015 naman itong sa Oak Bank. Oak Bank. Yeah. Mabilis yan, Mills. Alam mo, sa totoo lang, ito yung sinasabi niya kasi. Sabi niya, kung ikaw kasi ay a young investor, naku talaga naman, pinagdidikdikan yung edad, ano? Sabi niya, you can actually start at 16 units, 20 units. Sabi niya, kasi you're young, you're just starting out. Pagka ikaw ay nasa ganitong age, mas maganda ang investment mo is big scale. Kasi yung tipong hindi mo na nga siya iintindihin. So I'm in that na position. Kasi ko nga kaya nga iniingganyo niya, sabi niya, kung wala ka talagang makita sa Canada, pumunta ka dito ka tumira sa Florida. Super big move naman yan. I know, di ba? Sabi ko, mahal ko yung Winnipeg. Sabi niya, ang Winnipeg kasi flat. Sabi niya ganun. Ang flat daw. Ang flat places daw. Hindi masyad. Flat din ang rent. Ang galing, no? Ang galing nga talaga. Wala akong masabi talaga dyan kay Uncle. Pagka flat ang rent. Kailangan merong hills, may valleys, may palm tree, may mountain, ganyan daw dapat na location ng mga property. It's like, kami, kahit saan ka magpunta, flat. O, diba? Yeah. dito tayo sa area na to, prairie. Kaya, yun yung sinasabi niya na ang investment mo dyan, although mag-appreciate in value, it will still be para masusupersede ka ng mga investments na naandoon sa mga ganong klaseng location. Kasi that's where people are going down. So yun ang niya. Kaya mas siya actually. Mas pero may pakita mo lang din yung Oak Bank kung anong ask ka lang din ng advice. Correct. Kasi kung may justify mo na tignan mo yung price nito hindi naglalayo tapos newer. Correct. Ang dagdag kay 28. Diba? Yun ang iniisip ko kung magdadagdag tayo sa 28 units. Tingnan mo. Pero ito kasi ang isa sa ito ang isa sa ko. Nasa bucket list ko. Ito talaga ang gusto ko. Tapos kausap ko taga Edmonton kagabi, Mina. Napakinggan daw nila yung aking ating YouTube group. Yeah, yung multi-family. Sabi niya, paano kami makakapag-invest? Tapos napag-usapan namin yung tungkol dito. Napag-usapan namin ito. Sabi niya, ang gandang lugar niyan, Mel. Ito yung malapit sa University of Edmonton. Di ba yung naikutan? Hindi kami nakapunta Edmonton. Oo, yung naikutan nyo, yun yung 54. Yeah, yun yung 50. No. That's the 36 units. Maganda doon. Ang maganda doon sa 36 units na yon, concrete ang foundation niya. Parang kapareho nitong Jefferson natin. Solid ang foundation, although it's an older community daw. So parang hindi din, kumbaga average.
Hindi kagaya ng Garden City na prime location, di ba? Parang dito, kung i-compare yung average, parang yung lugar ng parang itong West End location. So ganun ang mga average location sa malapit siya sa downtown pero hindi naman talaga downtown. Sabi niya ito ang maganda. Kaya sabi nga niya, paano tayo makakabili ng 40 million? 10x 10x talaga siya kasi from 4 million, tandaan niyo yun. From 4 million tayo, naging 40 million agad. Hindi pa siya nabebenta sa market. Hindi pa siya nabebenta. Although, alam ko may mga nagtatanong-tanong. Nasa akin na yung financials nitong property na to. Kasi pinag-iisipan ko nga ang dami na rin mga investors na tumatawag sa akin. Sabi nila, sa susunod na acquisition nyo, ay, teka lang ha. Hello, Bob? Nandiyan ka pa po. Naandito pa. Halika, pumasyal ka. Wait lang, hinihintay ko lang si Maya. May matapos na po ito, may binubuklang siya. Sige, okay lang. Sige, hintayin ka namin. Okay. Sige. Okay, see ya. Bye-bye. Okay, sige, bye. Tinatanong kasi nila kung kailan ang magiging next acquisition. Sabi ko, sa totoo lang naman talaga, kakailanganin nating mag joint force dahil hindi ganun kali. Kumbaga yung kakayanan natin as much as possible mag-participate tayo doon. Kasi ang maganda dito sa magiging next acquisition, kung malaki talaga yung makukuha natin, gusto ko i-priority yung first 10. Hindi man kasing laki ng naging investment natin sa first natin, at least meron tayong something doon. And then kasi tayo yung mas meron ng alam. Kumbaga may karanasan na tayo, pinagdaanan na tayo dun sa first. And this new commerce na mag-i-invest, parang they have no clue pa rin. Parang alam mo yung nakita lang nila, may interest sila, and then they didn't know yung process yet. Tayo, naranasan natin from the start na nag-asikaso tayo ng papel and everything to finish, di ba? Yun yung uulitin natin, same cycle. Yun na sinasabi ni Uncle, ito naman si Uncle, your luck. Okay. Alright. Sabi niya, uulitin nyo rin lang naman yung cycle, mas malaking units na ang bilhin nyo. Sabi ko talaga namang parang ayaw pa bilhin ng maliit eh. Gusto. Sige po, yung malaki na. Anyways, sa totoo lang naman, kung titingnan natin, knowing yung system na ginagawa natin pagdating sa acquisition, mas simple ang malaki. Mas simple ang malaki. Ang iniisip lang talaga natin na, paano kasi malaki din ang down payment. We never know too. Hindi din natin alam. Malay mo kung mag-qualify to sa CMHC program ng government. Pag nag-qualify to sa CMHC program ng government, 5% lang ang down payment and 50 years to pay. So yun yung, Jay, magkano ang 5% ng 40 million? 20? Ha? O talaga, 20,000? pinapalandag mo naman ako sa upuan ko eh. Hindi, 20, ano ba? 40 million, ang 10% is 400. 30 million, 40 million. 40 million. 40 million eh. Magkano 10% nun? Magkano ang 5? Magkano ang 5%? Hindi, mas madali muna kasi 10 eh, bago mo kunin ng 5 eh. Divided by 2. 4 million. So, 2 million. Yeah. Diba? Pagka yun ang ipapares sa atin, kayang-kaya natin yun. Napadaming zero. Diba? Kayang-kaya natin yun. Kasi million. parang uulitin lang natin yung ginawa natin sa Jefferson. Diba? That's what we will gonna do. So, anyways, going back, mid-May, most likely magkakaroon tayo ng cash distribution kasi naka-ready na yung paperworks. I-run lang namin ulit, i-review yung numbers, and then we're gonna have our first distribution. Gusto ko kasi monthly, sa totoo lang. Kahit maliliit lang yan na distribution, mas gusto ko yung monthly cash flow. Well, at least makikita, di ba, kung talagang nagkakaroon. Mas maganda yung monthly cash flow. Tapos,
ang tinatanong ko kay coach is kung magkakaroon tayo ng distribution na parang conservative in the first to 11 months, kunwari, or kagaya ngayon, conservative cash flow tayo hanggang November, pero pagdating ng December, whatever the cash flow really is intended to the partners, mas malaki yung ano natin ng December, something like that. So, yun yung wino-workout namin ni sister. Nagawa na yung first computation. May review lang na gagawin. Wala siya last week. Ako naman mawawala this coming week. So, by next mid-May. Hopefully. And I'm excited. Lahat kami. Tayo. Nakikita ko yung numbers para akong kinikilig. I mean, nakikita ko yung numbers. Kaya I'm so happy. Sabi ko talaga, ang sarap pagka tawag nito, yung computation mo. Oo, yeah, yung computation before is nakikita mo in the operations. Yeah. At saka mas may inspire kang to do it again, di ba? Yung, ngayon pala, nakakita ka ng fruit. Okay, gawan natin ng paraan para Exactly. Kaya sabi ko, humble beginning natin, 28 units. I was like, ang ganda. Para akong kinikilit every time na nagko-compute ako. Although, maraming kailangang repasuhin dahil ang sabi ko nga, ano kaya kung magtayo tayo ng property management among our groups dahil kung sakasakali, mas meron tayong streams of income. Pero we'll see. We'll set that. Re-retire kami ni Mike. Kami na lang. Kasi ang binabayad natin sa property management is also 5%. So, ang ating conservative gross income is 400,000 a year. So 5% of that is 20,000. Kaya malaki din, 'di ba? So, but yeah, tinitingnan lang namin kung ano yung mga areas na medyo hindi namin kaya. So something like that. Yun yung tinitingnan natin. Kasi we don't wanna be parang ngayon nga, parang lang tayo, easy. Tapos pag naging property management ka, ikaw yung tatawagan. Sabagay, Sa nagsisimula pa lang, we're all learning, diba? Exactly. Hello, merong nasirang ganito. Pero alam mo actually, ang ginawa namin right from the very beginning, kasi nga may mga trades sila doon that they were using before and they're charging too much. Grabe talaga. So, ang naging maganda nun, nag-aasikaso yung anak ko, si Jen. So sabi ko nga kay sister, sister, ito lang ang ating gagawin, yan lang ibabayad natin kay Jen. Sabi ba naman, bayaran mo naman ng maganda yung anak mo, baka naman mamaya magreklamo yun, hindi ayusin. Sabi ko, ay nako, hindi. Basta at least makovered yung kanyang gas, makovered yung a little bit ng kanyang materials, and then yung hours niya doon, that's fine. Hindi tayo magbabayad ng malaki. So, yun yung nakakatuwa. So, sila, controlled na natin ng maintenance. So, meron na tayong guys sa maintenance. Kaya, okay na lang, paperworks na lang. And itong si Insan, Liz, ang nangyari sa kanilang employment, nagkaroon sila ng bankruptcy, yung kanilang company, so nag-declare, so wala siyang work ngayon. Sabi ko nga, awa ng Diyos kung tayo ay magkakaroon ng mga kasama natin sa grupo na somehow magre-retire sa work or mawawala ng trabaho, priority natin sila. Tingnan natin kung paano natin i-cater kung kakayanin natin yung property management stuff. And then andyan si Mike, I know nakikinig si Mike, magaling yan sa management. So, gagamitin natin ang skills ni Mike para sa ganyan. Ganun ang gawin natin, pagtulong-tulungan natin. Kasi alam mo yon, anything na pwede nating magawa just in case, di ba? Kaysa ibayad pa natin sa iba, i-enjoy natin kung kaya natin gawin, bakit pa? Why not? Yeah. Pero yun nga, ang sinasabi lang sa akin ni Coach diyan is, don't let it parang be your path, parang be your license na bumalik ka na ikaw ang magmamanage ng facility. Tingnan mo muna mag-expand ka muna. Kasi once na nag-manage tayo ng facility, magko-contract tayo. Kasi parang magfo-focus ka lang sa what is required in that particular facility. Dapat kailangan natin mag-expand. Kasi pagka ang thinking natin to expand is to acquire more. Pagka nag-manage tayo, contraction yun. So, let's not do the contraction. Let's do the expansion. Yun yung ating gagawin. So,
iwo-work on ko talaga tong sa university. Just letting you know. Kaya nga gusto ko sana magkausap-usap tayo uling group kasi ang pa-priority talaga. Just in case magpo-proceed to, this is 132 units. 132 units. And if God willing, makakuha tayo ng government program na mag-a-assist sa atin to acquire it at a lower down, bakit hindi? Diba? Bakit hindi? Yeah. Tingnan natin yung possibility na yun. Kasi at the end of the day, mas maraming units, mas better.